Mapagpalang araw kalakbay at sa lahat ng nakikinig sa inyong programa. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Roy. Naninirahan dito sa isang parte ng lugar sa Kabisayaan. Isa ako sa mahilig na makinig sa inyong channel sa tuwing may bakanting oras ako ay hindi ko nakakaligtaang pakinggan ang mga ibinabahaging kwento na hango sa tunay na karanasan ng inyong mga sender. Dahil nga sa pakikinig ko kalakbay, ay nainganyo naman akong ibahagi sa inyo ang aming karanasan ng aking lolo na si Lolo Mauricio. Noong mga panahon nito ng dekada 80. Bali konting pagpapaliwanag lamang kalakbay. 4 kaming magkakapatid at ako ang bunso. Hiwalay na ang mga magulang ko at may kanya-kanya ng pamilya. Kung kaya't kaming 4 na magkakapatid ay naiwan sa pangangalaga ng aming abuelo. Bale, lolo namin ito sa father's side kalakbay. Dahil nga sa ako nga ang bunso, kadalasan ay ako ang kasakasama ni Lolo Mauricio sa tuwing umaalis siya para naman manggamot. Kung hindi nyo na itatanong kalakbay, isang albularyo ang abuelo ko at sa tuwing may magpapagamot sa kanya ay pinupuntahan lamang siya sa bahay para magpagamot. O kung minsan naman ay siya ang pumupunta sa bahay ng may mga sakit. Sa tuwing may ginagamot nga siyang may sakit ay ginagamit niya ang bato-omong nakababad palagi sa tubig. Kapag natatapos niya ng usalan ng mga orasyon at hinihilot ang may sakit, ay ipinapainom niya rito ang pinagbabara ng bato-omo. Matapos namang yung inumin ng may sakit, ay didighay ng napakapait iyon at ilang segundo lamang ay maalis na ang sakit nito. Ganoon lamang palagi ang nakikita ko kay Lolo Mauricio kalakbay. Hanggang sa nagkaedad na ako ng 15 anyos, ay sumasama pa rin ako sa kanya sa panggagamot sa ibang baryo. Isang umaga nun, pagkagising ko ay narinig ko ang pag-uusap ni Lolo Mauricio at ni Lola Luling. Tungkol ito sa matandang si Mang Elyong. Bagong salta lamang sa sityo namin itong si Mang Elyong at nakatira ito sa kaduluduluhan ng sityo. Nang mga panahong ito kalakbay, ay mangilan-ngilan pa lamang ang mga kabahayan sa lugar namin. Kaya naman kung may bagong salta o dayo sa lugar namin, ay talagang malalaman namin yon. Tandang-tanda ko pangang mabibilang pa lamang sa daliri ang mga kabahayan at karamihan sa mga iyon ay purong magkakamag-anak. Gumagawa ng mga langis na pangontra ng aswang, bati, barang at iba pang mga nasa uri ng kaliwa. Ang siyang pinagkakaabalahan namin tuwing nasa bahay kami ni Lolo at wala siyang ginagamot. Tuwing Semana Santa lamang kami gumagawa ng mga langis at inililibing namin yon sa lupa. Huhukayin namin iyon paglipas ng 1 taon at may ipapalit na naman kaming panibagong gawa. Kumbaga kalakbay, taon-taon kaming gumagawa ng mga pangontrang langis. Ang sabi kasi ni Lolo, pinaka-epektibo laban sa mga masasamang nilalang kapag ibabaon sa lupa ang mga langis na inusalan ng orasyon ng mga albularyo o manggagamot. Ang iba pang araw ay 7 taon muna ang pinapalipas bago hukayin sa lupa ang mga langis na kanilang ginagawa. Kapag nahukay na namin ang langis, ay sinasamahan ko naman sila Lola Luding na maglako sa mga karatig lugar. May iilan namang suki si Lola at hinahatiran na lamang namin ang mga ito sa kani-kanilang bahay. Ang pagninegosyo ng langis at iba't ibang mga pangontra sa aswang at pampaswerte ang siyang pinagkukunan ng hanap buhay nitong sila Lola Luding. Hindi kasi nagpapabayad si Lolo Mauricio sa tuwing nanggagamot siya. Ayaw niyang tanggapin ang perang iniaabot sa kanya ng mga taong ginagamot niya.
maliban na lamang kung pagkain o buhay na hayop ang ibinibigay sa kanya. Sapagkat ang palagi niyang idinadahilan ay libreng ipinagkaloob umano sa kanya ang kakayahang manggamot sa mga taong nangangailangan. Kaya nararapat lamang na hindi siya magpabayad o tumanggap ng pera sa mga taong ginagamot niya, dahil ang tunay na manggagamot ay malinis ang hangarin at hindi nagpapabayad. Maliban na lamang sa mga langis na ginagawa niya at iba pang pangontra sa mga aswang. Yun talaga, hindi pwedeng ilibre niya lamang ang mga iyon dahil pinaghihirapan niyang gawin ang mga iyon. Nagpupuyat siya sa loob ng 4 na araw pagdating ng Semana Santa upang nang sa ganoon ay marami siyang magagawa. Lunes Santo hanggang Huwebes Santo ay wala siyang tigil sa paggawa ng mga pangontra at pampaswerte at tinutulungan siya ni Lola Luding. Pagsapit kasi ng Biyernes Santo ay uumpisahan niya na ang pagriritual at lahat ng mga ginagawa niya ay babaunan niya ito ng orasyon bago namin ilibing sa lupa. Ganoon ang paulit-ulit na ginagawa ng abuelo at abuela ko taon-taon, mga kalakbay. Balik na po tayo sa kasalukuyan nating kwento. Habang nagtitimpla ko ng kape, ay narinig kong nagwika si Lola na hindi maganda ang kutob niya para kay Mang Elyong. Sa tuwing nakikita niya raw itong dumadaan, ay nararamdaman niyang tila ba may itinatagong lihim ang matanda. Parang may kakaiba sa presensya ng matanda at hindi may paliwanag ni Lola Luding kung ano yon. Pinayuhan naman siya ni Lolo na wag na lang pansinin pa ang bagong salta. Hayaan na lamang dahil darating at darating din ang oras na mabibisto rin ang matandang si Elyong kung sakali mang may inilihim ito at masamang binabalak sa sityo. Napabuntong hininga ang abuela ko at nagwikang pinipilit niya namang baliwalain ang kakaibang napapansin sa matandang si Elyong. Kaya nga lang, kahit anong pilit niyang gawin, ay parang may bumubulong talaga sa kanyang isiping alamin kung ano ang itinatagong lihim ng matanda. Nga pala, kalakbay, isang mananambal rin ang abuela ko, pero magkaiba nga lang sila ng estilo ni Lolo Mauricio. Pagdating sa panggagamot, si Lola kasi ay nangihilot lamang at may konting kaalaman rin naman siya pagdating sa mga orasyon, pero sa mababang antas nga lang. Samantalang si Lolo Mauricio ay purong matataas na antas ang mga binibitawang orasyon sa tuwing nanggagamot. May mga nagagapi na siyang mga engkantong nagtatangkang mambiktima ng mga inosenteng tao. May mga napapagaling na rin siyang mga taong niyanggaw, binarang o kinulam man. Si Lola naman, ang ginagawa niya ay nanghihilot lamang siya ng mga nabinat na bagong panganak, mga paslit na napipilayan at pabalik-balik ang lagnat. Kilalang kilala sila Lola na mag-asawang manggagamot sa sityo namin at halos lahat ng mga taga-samin ay nirerespeto sila, maliban lang kay Mang Elyong at sa apo nito. Ang sabi kasi ni Lola Luding sa abuelo ko, minsan raw ay nahuli niyang masama ang pagkakatitig ni Mang Elyong sa kanya, na para bang gusto siyang kitilan ng buhay sa pamamagitan ng mga titig nito. May mga panahon ring napapansin niyang panay ang tingin nito sa bahay. Yun bang animoy palihim na nagmamasid, kaya raw hindi talaga mapalagay itong si Lola. Hayaan mo, pakikiramdaman ko ang taong yon para malaman ko kung ano talagang itinatagong lihim niya. Aniya pa ni Lolo kay Lola Luding. Tipid namang ngumiti itong si Lola Luding at tumango na lamang bilang pagsang-ayon sa sinabi ni Lolo Mauricio. Matapos nilang mag-usap ng masinsinan ay binalingan naman ako ni Lolo Mauricio at sinabihang mag-almusal na raw muna ako. May pupuntahan raw kasi kami mamaya sa katabing purok. May kukunin siyang gamit sa kaibigan niyang si Tata Pilo.
Mamaya na lang po ako mag-aalmusal pagka-uwi natin, Lolo Mauricio. Tatapusin ko lang po itong pagkakape ko. Medyo busog pa po kasi ako eh. Tugon ko naman kay Lolo Mauricio. Tumango naman siya at sinabihan niya akong bilisan ng magkape para makaalis na kami upang nang sa ganoon ay makabalik rin kami kaagad bago magtanghali. Mainit na kasing maglakad sa kalsada sa katanghaliang tapat. Binilisan ko na nga ang pagkakape at nang matapos ng magkape ay umalis na rin kami kaagad. Nang nasa kalagitnaan na kami ng paglalakad ay nakasalubong ko ang apo ni Mang Ilyong na itago natin sa pangalang Arnel. Sa tansya ko noon kalakbay ay nasa edad 20 mahigit na itong si Arnel ng mga panahong ito. Nakailang hakbang na ako nang bigla na lamang akong nilapitan ni Arnel. Mabilis niya akong hinawakan sa braso na para bang may gustong sabihin pero mabilis niya ring inalis ang kamay niya na para bang napaso ito. Nanlaki naman ang mga mata ko sa nakita nang masulyapan ko ang kamay niyang humawak sa braso ko. Namumula kasi ito at parang napaso talaga. Naunang maglakad si Lolo Mauricio at seryoso ito. Kaya hindi niya napansin ang ginawa ni Arnel. Kakaiba ang mga titig na ipinukol ni Arnel sa suot kong medalyon ng San Benito na palaging inuusalan ng orasyon ni Lolo tuwing araw ng Martes at Biyernes. Kinakabahan man ay tinanong ko siya kung ano ang kailangan niya. Hindi naman sumagot si Arnel. Sa halip ay palihim niya lamang akong tinitigan na parang nagpipigil ito ng galit na nararamdaman bago nagpatuloy sa paglalakad. Nang medyo nakalayo na si Arnel, ay sinundan ko na lamang ito ng tingin at napasambit sa aking isipan. Baliw na yata ang taong yun. Bigla-bigla nangahawak ng braso at tumititig ng masama. Wala naman akong ginagawa. Napabuntong hininga naman ako habang inaalis ang pagkakatitig sa lalaking papalayo. May sapak yata sa utak ang taong yun. Sambit ko pa noon sa aking sarili. Nagmamadali na nga akong lumapit sa abuelo ko at nagpatuloy na sa paglalakad. Makaraan ng ilang sandali ay tinanong ako ni Lolo Mauricio kung ano ang sinabi sa akin ng apo ni Mang Ilyong. Saglit naman akong tumingin sa kanya at sinabing wala. May sapak lang talaga yata ang lalaking yon. Wag na lang pansinin. Sa pagdaan ng maigit kalahating oras ay narating na namin ang tirahan ni Tata Pilo. Habang nag-uusap si Lolo Mauricio at si Tata Pilo, ay nakaupo lamang ako sa may balkonahe. Lumapit naman ang apo ni Tata Pilo na si Ate Alona at inalok ako ng bitbit nitong pagkaing binalatang santol. Tinanggihan ko ang alok niya. Nagpasalamat ako at sinabing busog pa ako ng mga sandaling yon. Sa paglipas pa ng ilang minuto ay parang ako ang nangangasim nang makita ko si Ate Alona na sarap sa pagkain ng santol. Grabe, ang takaw niyo po sa santol, Ate Alona. Buntis po ba kayo? Tanong ko naman sa kanya. Saglit naman akong tiningnan ni Ate Alona at muling ibinalik sa pagkain ang pansin. Hindi niya naman sinagot ang tanong ko at para bang natatakot pa siyang may makarinig sa sinabi kong yon. Tumayo siya sa kanyang kinauupuan at naglakad na papunta sa kusina. Mga ilang minuto pa ay tapos na nag-usap ang dalawang matanda't lumapit na sa akin ng abuelo ko. Sinabi naman ito sa akin na umuwi na kami dahil nasabi niya na ang kailangan niyang sabihin at nakuha niya na ang kailangan. Noong pauwi na kami kalakbay ay si Mang Ilyong naman ang nakasalubong namin. Noong makalapit na kami ay narinig kong may binabanggit ang matandang mga salitang hindi ko maintindihan at mas lalong lumapad ang pagkangisi ng matanda at ng mga sandaling yon ay nakakapangilabot ang pagkangisi nito.
Nagulat naman ako nang bigla itong hinawakan ni Lolo Mauricio. Tinitigan niya ang matanda at sinabihang, Umayos-ayos ka. Bagong salta ka lang dito sa lugar namin. Ilagay mo ang sarili mo kung saan ka nararapat. Nang mga sandaling yon kalakbay, kitang-kita ko naman ang panggigigil ng abuelo ko nang hawakan niya sa balikat ang matanda. Napansin ko naman bahagyang napangiwi itong si Mang Elyong na para bang nasasaktan ito sa ginawa ng abuelo ko. Narinig ko pang sinabi ni Lolo Mauricio sa matandang yon na mag-ingat-ingat ito sa mga binabanggit na kataga kung ayaw nitong ibalik niya rito ang mga inuusal nitong pamarusa. Napatda naman ako matapos marinig ang sinabi ng abuelo ko at nakatulalang napatitig sa kanya. Sandaling nagtitigan ng masama ang dalawa at para bang nagtatagisan sa isa't isa. Pero unang nag-iwas itong si Mang Elyong. Tapos ay huminahon ito't humingi ng pasensya. Sa susunod, kilalanin mo kung sino ang binabangga mo. Hindi lahat ng mga tao rito ay kakayan-kayanin mo lang. Wika pa ng abuelo ko. Matapos sabihin niyo ni Lolo Mauricio, ay saka pa lamang binitawan nito ang matanda at inaya na akong magpatuloy na sa paglalakad. Nagmamadali na akong sumunod kagad sa abuelo ko. Sa totoo lang mga kalakbay, sa tanang buhay ko, ni minsan ay hindi ko pa ito nakitang ganoon kaseryosong magsalita. Kaya ganoon na lamang ang takot na nararamdaman ko habang nakasunod sa kanyang maglakad. Nang mapansin kong medyo kumalma na ang abuelo, ay saka pa lamang ako nagsalita. Nagtanong ako kung ano ang ibig niyang sabihin tungkol doon sa mga sinasabi niya kay Mang Elyong. Marami ka pang hindi nalalaman, Apo. Mas mabuti pang huwag mo nang alamin upang sa ganon ay hindi ka madadamay. Tugon dito ni Lolo Mauricio. Magtatanong pa sana ako sa kanya. Kaya nga lang ay nakita kong sumenyas na ito. Ikinumpas niya ang kaliwang kamay bilang pagpapaywating na wag na akong maging makulit pat magtanong ng magtanong. Kapag nasa ganong estilo na ang abuelo ko, ay minamabuti kong wag nang mangulit pa. Tahimik na lamang akong naglalakad at sa paglipas ng ilang minuto ay nakarating na kami sa bahay. Kaagad na sumalubong si Lola Luding sa abuelo ko at nagtanong kung kumusta ang naging lakad namin. Hindi naman sumagot ang abuelo ko sa tanong ni Lola Luding, bagkus ay nagmamadali itong pumasok sa loob ng kanilang kwarto. Sandaling tumingin sa akin ang abuela ko at nakita kong nagtatanong ang mga mata nito kung ano ang nangyayari. Sinabi ko naman sa kanya ang nangyari kanina noong nakasalubong namin itong si Mang Elyong. Napalatak naman si Lola Luding at hindi na nagsalita pang sinundan sa loob ng kanilang kwarto si Lolo Mauricio. Isang araw nun, nakalimutan kong isuot ang medalyong binigay sa akin ni Lolo Mauricio. Inutusan kasi ako ni Lola na bumili ng mauulam sa bungad ng baryo. Kaya naman madaling-madali na akong naglakad. Idagdag pang makulimlim na ng mga sandaling yon at ilang minuto na lang ay parang babagsak na ang ulan. Sa kakamadali kong maglakad mga kalakbay, ay hindi ko na namalayang nakasalubong ko na pala itong si Mang Elyong. Kaya naman saktong pagkalapit niya sa akin ay di sinasadyang nasagi ko ito. Kaagad naman akong humingi ng paumanhin sa matanda at tinulungan itong makatayo. Medyo napalakas kasi ang pagkakasagi ko sa kanya. Kaya naman bumagsak ito sa lupa. Nang akmang tutulungan ko na sana ang matanda, nagulat na lamang ako nang bigla niyang tapikin ng kamay ko. Tinitigan ako ng masama habang marahang tumayo. Sa susunod, iyo, tumingin-tingin ka sa dinadaanan mo para hindi ka nakakasagi. Aanga-anga ka. Bulyaw naman sa akin ng matanda.
Bahagya naman akong nagulat sa ginawa ng matandang yon, Kalakbay. Kaya kahit papaano, medyo nagpantig ang tenga ko. Teka lang ho, bakit naman po kayo ganyan? Humihingi na nga po ako ng paumanhin eh. Galit pa po kayo. Tsaka di ko naman po sinasadya eh. Abay, napakabastos mong bata ka. Ikaw na nga itong may kasalanan. Ang lakas mo pa magrason. Manang-mana ka talaga sa lolo mo. Parehas kayong mayabang. Hindi porket dayuhan lamang kami rito, ay basta-basta nyo na lamang kaming pagsasalita ng hindi maganda. Galit na wika naman dito ni Mang Elyong. Dagdag pang wika nito. Maghinay-hinay umano ko sa mga sinasabi ko. At baka hindi ko magustuhan ang gagawin niya. Kahit na nagulat at napapaisip ako sa mga sinasabi ng matanda, ay pinili ko na lamang ang umingi ng paumanhin. At sinabihan ko siyang hindi ko naman talaga sinasadyang masagi ito. Hindi ko lang talaga siya napansin ng mga sandaling yon. Isa pa, wag na wag niyang sabihang mayabang ang lolo ko dahil hindi niya kilala ang totoong pagkatao nito. Kaya't wala siyang karapatan pagsabihan nito ng kung ano-ano. Hindi naman umimik ang matandang yon. Bagkus ay tinitigan lamang ako nito ng sobrang sama. Na para bang sasapakin ako anumang sandali. Para wala nang magiging gulo pa, ay iniwan ko na lang ito at nagpatuloy na ako sa paglalakad. Subalit nang medyo makalayo na ako sa kanya, ay nilingon ko ng isang beses itong si Mang Elyong. Nakita ko siyang bumubuka-buka ang bibig at parang may sinasabing hindi ko maintindihan. Sa isip-isip ko pa ng mga sandaling yon, nababaliw na yata itong si Mang Elyong. Hindi nga talaga maipagkakailang nagmana sa kanya ang apo niyang si Arnel. Pareha silang may sapak sa utak. Nagmadali na akong maglakad at hindi na pinansin pa ang matandang yon. Sa paglipas ng ilang sandali at nang makabalik na ako sa bahay, ay saka ko pa lamang naalalang hindi ko pala naisuot ang medalyong kwintas. Napasambit na lang ako sa aking sarili. Mabuti na lamang at hindi ako nakita ni Lolo Mauricio na hindi ko suot ang medalyo ng San Benito, kundi paniguradong masasabon na naman ako nito. Isang tanghali noon, Kalakbay, habang abala naman ako sa pagtatrabaho sa aming palayan, bigla naman akong nakaramdam ng pagkahilo at pananakit ng balikat. Sobrang naiinitan rin ako sa suot kong medalyon na para bang nasusunog ito. Kung kaya na may sandali kong itinigil ang ginagawa at hinubad ko ang medalyon. Matapos kong hubarin iyon ay natanaw ko sa di kalayuan ang matandang si Mang Elyong. Nakatayo ito, nakaharap sa kinaroroonan ko. Noong mapansin ng matandang nakatingin ako sa gawi niya, ay umiwas ito at dahan-dahan ang naglakad papalayo. Nagtaka naman ako noon, Kalakbay, at napapaisip kung ano ang ginagawa ni Mang Elyong sa palayang pinagtatrabahuan ko. Sa pagkakaalam ko kasi ay hindi siya nagtatrabaho o maging ang apo niyang si Arnel sa pinapasukan kong palayan. Kaya ano naman ang ginagawa niya sa lugar na kinaroroonan ko? Sa paglipas ng mga sandali, habang tumatakbo ang oras, ay ibang-iba na talaga ang nararamdaman ko. Pakiwari ko ay parang nilukuban ng sandamakmak na maligno ang buong katawan ko. Noong sumapit naman ang pasado 3:00 ng hapon, ay hindi ko na talaga kinaya pa ang sobrang samang nararamdaman ko. Kaya naman napagpasyahan kong umuwi na lamang para makapagpahinga na muna. Hindi ko na kasi talaga kaya ang sama ng pakiramdam ko. Nang makauwi naman ako ay nagbihis lang ako at nagpahinga na. Ilang minuto nga lang ang nagdaan ay hindi ko namalayang nakatulog na pala ako. Nagising na lamang ako nang may marahang tumapik sa balikat ko at tinawag ang pangalan ko. Mabigat ang ulong idinilat ang mga mata't
tiningnan ko kung sino ang gumigising sa akin. Nakita ko ang abuelo ko. Ito pala ang gumigising sa akin noon. Alalang-alala naman itong nagtanong kung ayos lang ba ako. Pagkadilat kasi ng mata ko kalakbay, ay napahawak pa ako sa sentido at bahagyang hinilot ito. Para hindi na mag-alala ang aking lola, ay sinabi ko sa kanyang ayos lang ako. Medyo hindi lang sigurado talagang maganda ang pwesto ng pagkakahiga ko kaya't medyo sumakit ang ulo ko. Tumangulang ang abuela ko noon at sinabihan naman akong sumunod na sa kanya sa kusina dahil maghahapunan na. Bumangon na nga ako noon at sumunod na ako sa abuela ko. Nang nasa kusina na kami, ay naroroon na ang mga kapatid ko. Nakaupo na ang mga ito sa pagkainan at nagsimula ng kumain. Noong may subo ko na ang kaning may nakahalong ulam, bigla ko naman itong iniluwa sa kadila ng hindi ko nagustuhan ang lasa ng pagkain. Tinanong naman ako ni Lola Luding kung bakit ko raw idinura ang pagkain. Hindi ko ba umano nagustuhan ang niluto niyang ulam? Sunod-sunod naman akong umiling at sinabi sa kanyang hindi ko nagugustuhan ang lasa ng niluluto niya. Tinanong ko pa si Lola Luding kung bakit biglang nag-iba ang panlasa ng mga niluto niyang pagkain. Anong nag-iba ang lasa? Hindi naman nag-iba ang lasa ng mga nilulutong ulam ni Lola. Baka panlasa mo lang yun, Roy. Siguro nga, Tol. Pasensya na po kayo, Lola. Hindi lang po talaga maganda ang pakiramdam ko. Paghingi ko ng paumanhin sa abuela ko. Sinabi ko naman sa aking Lola Luding na magluluto na lamang raw siya ng ibang makakain kung hindi ko nagustuhan ang mga niluto niyang nasa hapagkainan para makakain umano ko ng hapunan. Wag na po, Lola. Hindi pa naman po ako gutom. Maya-maya na lang po ako kakain. Pagtangging wika ko sa abuela ko at humingi na rin ako ng pasensya sa abuelo ko. Bumalik na sa kwarto. Sa paglipas pa ng oras at lumalalim na ang gabi, hindi pa rin ako dinadalaw ng antok nun kalakbay. Habang nakaiga ako ay panakanakang nakakarinig naman ako ng may hinang bulungan at para bang tinatawag ang pangalan ko. Nung una, inakala kong ang abuelo o abuela ko ang tumatawag sa akin. Kaya naman sandali akong lumabas ng kwarto para alamin kung sino sa kanila ang tumawag. Subalit, pagkalabas ko ng kwarto ay napakatahimik na ng buong paligid at sa palagay ko ay mahimbing nang natutulog ang mga tao sa loob ng bahay. Napatanong pa nga ako sa sarili kung sino ang tumatawag sa akin noon. Babalik na sana ako sa loob ng kwarto nang sa muli na naman akong makarinig ng boses ng isang matanda. Tinatawag nito ang pangalan ko at sinabing lumabas ako ng bahay. Takti naman, oh. Sino ba yung tumatawag sa akin sa labas ng bahay? Gabing-gabi na nang iistorbo pa. Naiinis kong saad sa sarili ko. Sa palagay ko ng mga oras na yon kalakbay ay nasa mga 11:00 na mahigit ng hating gabi. Kaya naman nagtataka talaga ako kung sino ang tumatawag sa akin ng 10 oras ng gabi. Dahil naman sa inis na nararamdaman ay nagmadaling binuksan ko na ang pintuan. Ngunit ganoon na lamang ang takot na nararamdaman ko nang may makita kong isang nakakapangilabot na nilalang ang nakaabang sa labas ng bakuran. Nagbabaga ang mga mata nito na animoy uling na sinigaan habang nakatuwad. Hindi ko maipaliwanag kung anong klaseng nilalang ang nakita ko. Basta't ang masasabi ko lamang kalakbay ay halos panawan na ako ng ulirat habang pinagmamasdan ang nilalang na yon. Grabing kilabot ang takot na nararamdaman ko kaya naman noong makabawi ako ay mabilis ko nang naisara ang pintuan at patakbong bumalik sa kwarto. Habang nakatalokbong ako
ay rinig ko pa rin ang boses na tumatawag sa akin at nababatid ko. Ang boses na tumatawag sa akin ay nanggagaling yon sa nilalang na nakita ko. Sa magdamag na iyon ay hindi na ako masyadong nakatulog pa. Sa paglipas ng mga araw ay paulit-ulit ang mga gabing may tumatawag sa akin. Naroroon lamang ang nilalang sa labas ng bakuran. At tila ba hindi yun makakapasok. Dahil sa may mga pangontra sa aswang ang nakabaon sa bakuran ng bahay namin. Noong una, hindi ko pinansin ang mga pangyayari. Gawa ng naging kampante lamang ako dahil hindi naman makakapasok sa loob ng bakuran namin ang nilalang na yon. Subalit hindi kalaunan ay may napapansin na akong kakaiba sa aking sarili. May mga gabi kasing namamalayan ko na lamang na nakatulala ako sa bintana habang nakatingala sa napakalaking bilog na buwan sa may kalangitan. O kaya naman minsan kapag nagkakatay ng manok ang kapatid ko, ay nakaramdam ako ng pagkasabik na inumin ang dugo ng manok at tikman ang karning hilaw nito. Nagkataon pang mangyari ang mga bagay na kakaibang napapansin ko sa aking sarili mga kalakbay. Nawala ang mga abuelo at abuela ko dahil sa 3 linggo ang mga itong namamalagi sa bahay ng tiyahin kong nasa ibang lugar. Kaya't kami lamang ng mga kapatid ko ang naiiwan sa bahay. Isang beses, habang naghihiwa ng karning hilaw ang kapatid ko para sa lulutuin niyang ulam sa kinahapunan, sunod-sunod ang paglunok na ginawa ko habang hindi inalis ang pagkakatitig sa karne. Tinanong pa ako ng kapatid ko kung nagugutom na raw ba ako. Tumingin naman ako sa kanya at marahang tumango. Sinabi niyang sandali na lamang at matatapos na rin siyang magluto. Mauna na raw akong kumain ng hapunan. Nangangayayat ka na, bunso. Dapat kumain ka ng kumain. Baka mamaya mapagalitan pa kami ni Lola. Baka isipin nun na pinababayaan ka namin dito sa bahay. Wika pa ng kapatid kong lalaki. Sumabat naman ang kapatid kong babae at nagsabing, papaanong hindi ako umano papayat? Halos hindi na ako kumakain. At kung kakain man, ay titikman lang ng ilang kutsarang pagkain tapos aayaw na. Nagbiro naman ang kapatid kong lalaki at sinabing, baka hinahanap ko lang raw ang mga nilulutong ulam ni Lola Luding, kaya naman ayokong kumain. Baka hindi ko raw nagugustuhan ang lasa ng nilulutong ulam ng kapatid namin. Hindi ko na pinakinggan ang mga sumunod na usapan at biruan nila dahil umalis na rin ako kaagad sapagkat hindi ko na talaga kaya pang pigilan ang sarili ko. Takam na ako sa karning hilaw na kasalukuyang hinihiwa ng kapatid ko. Pumasok na ako sa kwarto at napalatak ng sarili. Nagtanong kung ano ang nangyayari sa akin. Bakit may mga kakaiba na akong nararamdaman? At tuwing gabi ay may mga bulong akong naririnig at mga matang nakikita tuwing nakapikit ako. Maging ang ingay noon ng maliliit na hayop kalakbay ay hindi na nakakaligtas sa pandinig ko. Kahit ang mga kapitbahay ay malinaw na malinaw kung naririnig ang mga pinag-uusapan nila. Kahit ang kabog ng dibdib ng isang tao, kung natatakot ba ito o hindi, ay nalalaman ko. Bangong-bango rin ako sa mga buntis at mga sanggol. Parang mga hinog na langka ang mga ito. Sinabunutan ko ang sariling buhok ko at naitanong ko sa sarili kung ano ba talagang nangyayari sa akin ng mga sandaling yun. Saglit naman akong napatigil sa pag-iisip ng makapako ang leeg kong walang suot na kwintas. Teka, nasaan ang kwintas ko? Makaraan ang ilang saglit ay sumagi sa aking isipan. Ilang linggo na pala ang nakalipas mula noong hinubad ko ang medalyon. Kinuha ko sa pinaglagyan ng medalyon para isuot. Ngunit nang hawakan ko na ang medalyon, ay napasigaw na lamang ako. Dahil sa pagkahawak ko ng medalyon,
ay bigla na lamang akong napaso at bumakat ang medalyon sa kamay ko. Mabilis namang lumapit ang mga kapatid ko at nagtanong kung ano ang nangyayari. Agarang ko namang sinabi sa kanilang napaso ako nang hawakan ko ang medalyon. Huwag mo nga kaming pinaglululoko, Roy. Anong mainit ang pinagsasasabi mo? Tila naiinis na wika ng kapatid ko at hinawakan ang medalyon. Ipinakita ko sa kanya ang paso sa kamay ko. Noong tingnan ng kapatid kong babae ang kamay ko, ay may bakat nga ng paso pero hindi sila naniniwalang medalyon ang dahilan ng pagkapaso ko. Napapailing na lamang ang mga kapatid ko't lumabas na ng kwarto. Noong sumapit na ang kinagabihan, habang nakahiga na ako. Nagpapaantok na ako noon. Muli na naman akong nakarinig ng boses ng isang matanda. Subalit sa pagkakataong iyon, ay malinaw na sa pandinig kong ang matandang si Mang Elyong ang tumatawag sa akin. Parang may sariling pag-iisip ang mga paa ko dahil sa kahit anong pilit kong wag pakinggan at sundin ang sinasabi ng matandang si Mang Elyong ay hindi ko magawa-gawa. Parang may kung anong itim na mahikang ginagamit ang matanda. Sa kadailanang namalayan ko na lamang na nasa bakuran na kami ng bahay ni Tata Pilo. Kakaiba ang wangis ng matanda at ang apo nitong si Arnel. Nagbabaga ang mga mata at may mga maliliit na balahibong animoy balahibo ng pusa ang buong katawan at mukha nito. Langhap na langhap ko rin ang napakabangong amoy ng sanggol na ipinagbubuntis ni Ate Alona. Nararamdaman kong parang may kung anong nilalang ang nasa loob ng sikmura ko at para bang nagkukumahog matikman ang napakabagong amoy na nalalanghap ko. Hindi ko na rin napigilan ang paglalaway at kahit panay ang paglunok ko ng laway ay parang hindi pa rin maubos-ubos ito. Kaya't panay na ang pagpunas ko ng bibig. Wag lang tumulo ang laway ko. Pilit ko yung nilalabanan kalakbay at tinanong kung ano ang ginagawa namin sa bahay ni Tata Pilo. Malapad naman ang pagkakangisi ng maglolo at nagwika itong si Mang Elyong ng, Naaamoy mo ba ang napakabangong pagkaing nalalanghap namin, iyo? Bakit hindi mo tikman? Nasisiguro kung masasarapan ka at hahanap-hanapin mo ito matapos tikman ang ipinagbubuntis na sanggol ng apo ng matalik na kaibigan ng lolo mo. Hindi naman ako makapagsalita matapos marinig ang sinabi ng matanda. Nakita kong marahang umupo sa lupa si Arnel na parang aso at walang kahirap-hirap. Hinuli ang pusang nasa gilid ng bahay at dito nilapa ng walang pagdadalawang isip. Matapos gilitan sa leeg ang pusa ay lumapit sa amin ng napakabilis itong si Arnel at pilit na iniaabot sa akin ng bangkay ng hayop. Inuutusan naman ako ng matandang kainin ang laman loob ng hayop upang nang sa ganoon ay maibsa ng gutom na nararamdaman ko. Sunod-sunod akong napanunok habang napapatitig sa bangkay ng hayop. Kahit anong pilit na kontra nang isipan ko nun kalakbay na wag tikman ang bangkay ng hayop na nanlilimahid sa dugo at wakwak ang tiyan ay hindi ko napipigilan ang aking sarili. Malaki naman ang pagkakangisi ng matanda habang nagwiwikang kainin ko na umano ang laman loob dahil mas may masarap na putahe pa raw silang ipapatikim sa akin. At iyon ay ang sanggol na nasa sinapupunan ni Ate Alona. Hindi ko naman napigilang matakam nang marinig ko ang mga katagang sanggol. Habang dahan-dahan kong hinahawakan ang bangkay ng hayop, ay bigla na lamang akong nakarinig ng malakas na sigaw mula sa di kalayuan. Noong lingunin ko kung sino ang sumigaw at tinawag ang pangalan ko, dito ko nakita si Lolo Mauricio. Dipoga kang kubot ka. Nawala lang kami ng ilang linggo sa bahay. Binalak mo ng biktimahin ang apo ko. Unyemas kang demonyo ka.
Galit na wika ni Lolo Mauricio at mabilis na inilabas nito ang buntot ng pagi. Bigla naman akong nakaramdam ng takot matapos kong makita ang buntot na yon. At para bang may naguutos sa aking tumakbo. Dahil sa oras na matamaan ako ng buntot pagi, ay paniguradong katapusan ko na. Ngunit bago pa man ako makatakbo, ay mabilis na akong nahawakan ni Lola Luding at ng mga kapatid ko. Samantalang si Lolo Mauricio naman ay isa-isang pinaghahambalos ang matandang si Mang Elyong at ang apo nitong si Arnel. Mabilis na nabitawan ni Arnel ang bangkay ng hayop at walang pag-aalinlangang sinunggaban ang abuelo ko. Mabilis namang kumilos si Lolo at nakikipagsabayan na ito sa dalawang nilalang. Nakita kong sa bawat paglapat ng buntot ng pagi ay umaatungal ang dalawang nilalang na yon. Dahil naman sa pag-atungal ng dalawang aswang, kung kaya't nakita kong biglang bumukas ang pintuan ng bahay at sumigaw itong si Tata Pilo. Mabilis na akong hinatak ni Lola Luding at ng mga kapatid ko't inilayo na sa bakuran ng bahay ni Tata Pilo. Akmang babalik pa sana ako, gawa ng nakita ko si Lolo na pinagtutulungan na ng dalawang aswang. Pero mariin naman akong pinigilan ng mga kapatid ko at sinabing hayaan ko na lamang raw ang lolo namin. Naroroon naman ang kumpare nitong si Tata Pilo. Magsasalita pa sana ako nun kalakbay, pero nagulat na lamang ako nang may kung sino ang pumukpok sa batok ko. Ang huli ko na lang natatandaan bago ko tuluyang mawala ng malay ay noong makita kong patakbo ng lumalapit itong si Tata Pilo sa abuelo ko para tulungan siya. Sa paglipas ng mga sandali, pagkagising ko ay bigla na lamang akong nakaramdam ng pagkasuka. Nakatali din ang katawan ko sa upuan at halos hindi na ako makagalaw. May mga nalalanghap rin akong insenso at iba't ibang mga halamang dahon rin. Mula naman sa usok na yon, kaya halos hindi ko na maintindihan ang sarili ko na parang sasabog na ang ulo ko. Maging ang sikmura ko noon kalakbay ay parang may kung anong meron sa loob na tila nagkukumahog. Nagkukumahog itong makalabas. Ramdam na ramdam ko na rin ang hapdi ng katawan ko't para bang binugbog ako ng sangkaterbang tao. Maya-maya pa ay hindi ko na talaga kayang pigilan pa ang sarili ko. Kaya naman wala na akong tigil na nagsuka ng nagsuka. Makaraan ng ilang segundo, matapos kong magsuka ay may nailabas akong durug-durug at mabalahibong nilalang na animoy sisiw na bagong pisa lamang. Yan ang ginamit ng kubot na iyon para yang gawing kaapo. Mabuti na lang talaga't naabutan pa kitang hindi nakakatikim ng hilaw na karne. Wika pa ni Lolo Mauricio. Dagdag niya pang wika, kaya wala pala noong naroroon siya sa bahay ng anak niya ay hindi siya mapalagay. Araw-araw siyang kinakabahan at ako ang laman ng kanyang isipan. Kaya naman hindi nagtagal ay pinilit niya nang umuwi si Lola dahil iba na talaga ang kutob na nararamdaman niya. Iyon nga, pagka-uwi niya sa bahay ay wala ako sa kwarto. Pagkapasok niya pa lang sa kwarto ko ay may ibang presensya na siyang nararamdaman at hindi yon kaaya-aya. May marka rin siyang nakita sa labas ng bakuran. Para mahanap niya ako ay sinundan niya ang presensyang nararamdaman niya hanggang sa dinala sila ni Lola Luding at ng mga kapatid ko sa bahay ni Tata Pilo. Gayon na lang ang galit na nararamdaman ni Lolo Mauricio nang makita niya sa nakakakilabot na wangis ang dalawang aswang na kubot habang kinukumbinsi akong kainin ang bangkay na hayop na inialok ng mga yon. Sa oras kasi na makakain na ako ay mahihirapan na si Lolo na gamutin ako. Sa kadailanang mabubuhay na ang nilalang na itinanim ng mga kubot sa sikmura ko sa pamamagitan ng pagpapalipad hangin at pag-uusal ng mga orasyon na makakaliwa. Bakit kasi hinuhubad mo ang medalyong binigay ko sa iyo?
Alam mo namang lapitin tayo ng mga masasamang nilalang na yan. Lalong-lalo ka na. Dahil simula pagkabata mo pa lang, ay mababa na ang dungan mo. Wika pa ng abuelo ko. Sinabi niya pang pasikreto niyang inimbestigahan ang maglolo na bagong salta sa lugar namin at nalaman niyang gawain na talaga ng mga yung mangyanggaw. Nagpaparami kasi ang mga kubot, gawa ng unti-unti nang nalalagas ang kanilang lahi. Kinakailangan na nilang magparami upang nang sa ganoon ay hindi tuluyang sasakupin ng mga mandaragit at gagawing alipin ang mga kubot. At sa kasamaang palad ay ako pa ang napiling yang gawin noong matandang aswang. Ang akala niya yata, magtatagumpay siya. Wikang muli ni Lolo Mauricio. Tinanong ko siya kalakbay kung ano ang nangyari doon sa maglolong aswang. Maliwanag niyang inihayag na pinatay niya na ang 2 aswang na yon. Hindi niya na pinagbigyan pa, gawa ng uulit at uulit lamang ang mga yon sa ginagawang pangyayanggaw kapag pinagbigyan pa. Baka sa susunod ay hindi na mapigilan pa't dumami ang mga taong mayanggaw. Mahirap na umano. Aniya pa, simula sa araw na yon, bawat bagong saltang maninirahan sa lugar namin ay dapat kilatisin muna upang nang sa ganoon ay mailayo sa kapamakan ang mga kababaryo ko. Habang tinatapos ni Lola Luding ang mga ginagawa niyang panggagamot sa akin, inuusala naman ni Lolo Mauricio ang medalyon ng San Benito at pagkatapos ay ipinasuot na ito sa akin. Kabilin-bilinan niya ring wag kong huhubarin para hindi na ulit ako lapitan pa ng mga masasamang nilalang. Magtanda na raw ako dahil papaano na lamang kapag wala na sila ni Lola Luding. Sino na ang magtatanggol sa amin at gagamot sa oras na mapahamak kami't magkasakit? Simula nga noon kalakbay ay hindi ko na hinubad pa ang suot kong San Benito. Kahit saan ako magpunta ay suot-suot ko yon. Bawat mga dayo o bagong salta sa lugar namin ay kinikilatis na rin ng abuelo ko at ng iba pang mga taong baryo. Nalaman na rin ni Tata Pilo na buntis ang kanyang apo na si Ate Alona dahil sa kamuntikan na itong maaswang. Sa paglipas ng mga araw ay naging maayos naman ang lahat. Wala nang nabalitaan pang kababalaghang nangyari sa lugar namin at naging maingat na rin ako. Dito ko na lamang tatapusin ang aking kwento mga kalakbay. Maraming salamat po at naway mapili itong aking karanasang may babahagi sa inyong programa. Muli, maraming salamat po. Wakas. Okay, para sa akin, napakaganda ng kwento natin. No? Hindi siya totally bakbakan mga kalakbay. Kumbaga parang itong buong kwento to in-explain yung mga gamit. No? Saktong-sakto to dun sa mga gamit na ilalabas natin. No? So yun nga pala mga kalakbay at mga kabaryo. Sa mga hindi nakakalam, meron na tayong TikTok shop. No? Punta nyo lang. Kwentong Baryo Shop 8888. No? So tama lahat ng nandito sa kwento natin. Ganon din yung nangyayari sa mga gamit na inilalabas namin. No? So doon tayo maglalapag at subscribe na rin kayo sa Kwentong Baryo. So yun lang mga kalakbay. Maraming salamat hanggang sa susunod na kwento.